radyo sa Pilipinas. Usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. Aniya na ang programang magdala sa tingog sa mga ordinaryong katawan. Hosted by former Labor Undersecretary and Regional Director Katingog June Del Rosario. Matag Lunes, Miyerkules o Biyernes sa alas 5 hangtod sa alas 5:30 sa hapon dinhi lamang sa Radyo Natin FM. Okay, maing hapon ka na itong tanan. Labi na gayod ang atong mga kaigsuonan nga kanunayang maminaw sa atong radio station, ang radyo natin dinhi sa Nabal. Adlaw gihapon nga Lunes, kining atong programa Katingog, air kini live kada Lunes, Merkules o Bernes. Well, anyway, mga kaigsunan, Agosto na. August 8 na karon. So, hapit na sad ang bear months. Mainumdum ta ang atong mga kinugos, ang atong mga amigo biyang mga amiga. Magandam-andam na kay hapit na ang bear months. Well, anyway, mga kaigsunan, ato lang ning yampo sa Ginoo nga walay mga katalagman moabot sa atong nasod o sa atong probinsya, atong pinalangga na probinsya sa Biliran. By the way, ato di ay belated happy birthday ang atong i-greet ang atong batanon o maabtik nga congressman si Jerry Boy, nagsaulog sa iyang adlaw natawhan kagahapon August 7. So happy birthday Kong. And I hope nga matagaan pa nimo dugang development ang atong probinsya sa Biliran pinaagi sa imong mga initiatives. We know nga nagtan-aw usab ikaw sa mga kalambuan sa atong probinsya ang gikinahanglan sa atong mga igkasi Biliranon. And of course, ato di ay i-greet usab ang Alpha Kappa Rho nga nagsaulog sa ilang 49th founding anniversary. Akong nakita kaganang buntag nga na sila mga activities siguro karong adlaw isip pagsaulog sa ilang anniversary. So congratulations Alpha Kappa Rho dinhi sa probinsya sa Biliran. Og to di ay ato di ay pangumustahon ang atong mga public officials. Of course, headed by atong sa atong batanon o maabtik nga governor. Governor Gerard Espina, ang atong visionary governor. Nga daghan usab siyang mga panglantaw sa atong mga kaigsunan nga Biliranon. And of course, atong pangumustahon usab ang atong batanon usab o visionary nga mayor dinhi sa capital town of Nabal, si Ma'am Gretchen Espina. Ang tanang mga public officials, mga mayors, mga vice mayors, mga SB members, ang mga bagong nangapili ng mga local chief executives. So, I hope nga nagtanaw ta sa ilang mga performance o magampo usab kita nga tagaan sila giya nga ila gayong i-priority ang atong mga kaigsunan nga mga kablas nga tuwa sa kabukiran. Well, anyway, mga kaigsunan, kining programa Katingog gituyo kini para mao kini link, mao kini ingnon ta tulay sa katawhan ug sa atong gobyerno. By the way, before ko mo makalimot di ay no, proud ming taga Almeria. Proud ming taga Almeria nga labi na gayud ang atong residente dinha sa Barangay Hamuraon nga second place kini sa miaging board exam sa criminology nga diha nag-eskwela sa BIPSO
and of course proud usab ang BIPSO tungod kay for the first time siguro sa College of Criminology nakakuha kitag second place, national level na siya. So congratulations diay ni Miss Arian Supat, taga Barangay Hamuraon ni siya. So siguro kung naatay mga kaila nga namasar o mga board exam, pwede na to i-greet atong ipaabot ang atong pag-congratulate sa ilaha sa ilang malampuson nga pag exam kay mao kini ang tulay usab sa ilang economically sa ilang pamilya. So congratulations again, congratulations. Anyway, mga kaigsunan, siguro on the part sa Almeria, daghan na usab kitag mga board passers din ha. In fact, daghan na mga engineers, mga doctors, mga lawyers na nakapasar. So kini taga Almeria mismo, taga Barangay Hamuraon. So we are proud. In fact, sa mga positions usab sa mga government position, ang nasay taga Almeria mismo, the former regional director of DOL, ang undersecretary sa DOL before, si June. Taga Almeria na siya, June Del Rosario. So, mao kini nagpakita nga ni excel ang ilang mga talents, ang ilang mga hiyas, isip mga biliranon. And of course, we are very proud nga taga-biliran ni sila, particularly on Almeria. So, sa tanan nga namasaro og board exam, tingali murag na ay kung wa ko masayop ning result na sad ang teachers exam, murag na itaga kabukgayan nga placer usab. Although wala sa BIPSO mag-eskwela, per information kung wala ko masayop, murag sa Tacloban ng eskwela apan taga-biliranon. So daghan ng mga taga-biliranon nga ning excel sa ilang mga field. So again, congratulations to all. So balik ta. Actually ang purpose aning gikaingon ko na kaganina ang kining radio program, this is actually 30 minutes. Kuwang ragad untaon pero unsaon nga 30 minutos. So maningkamot lang ta nga mapahatod na to ang mga importanteng impormasyon. Well anyway, ang atong gikaingon kaganina nga kini nga katingog mao kini venue or mao kini mamahimong tulay or link sa mga tao ngadto sa gobyerno. Kay kung atong mahinumduan mga gigsunan, upat lang may requisitos, ang importanteng mga requisitos sa atong matawag na tong estado or nasod. Una, kinahanglan na ay mga tao, of course, kitang mga katauhan. Then ikaduha, naatay teritoryo. It is enshrined in our Constitution, ang national territory nato. Ikatulo, gobyerno. Of course, naatay pang gobyerno. Kay magkagubot daw ta kung walay pang gobyerno. Unya, ang ikaupat, ang sovereignty. So, makini mga upat nga elemento, mga gigsuonan, mga katingog ko, nga matawag nato ang usa ka lugar, usa ka estado, o usa ka nasod. Well, mo-focus ta karon sa relasyon sa tao o sa gobyerno. Kay mao na importante karon. So kinahanglan nga atong i-empower ang atong mga katauhan. And of course, ato sang i-encourage atong gobyerno sa mga importante nga mga lihok, mga activities nga moabot ngadto sa atong mga kaigsuonan. So kinahanglan aron ma-maintain ang relasyon, kinahanglan natay eksaktong impormasyon, mga importante nga impormasyon sa atong panggobyerno aron mapadangat kini sa atong mga kaigsuonan. Kung naapoy atong concern, labi na natong mga ordinaryo nga mga tao, kung wala tay kasumbungan kay ang uban manggod tungod sa ilang kapit-o sa kinabuhi, dili na lang mo sumbong kung unsay ilang mga concern ngadto sa gobyerno. So pwede ni natong himuon nga avenue nga kung unsay inyong mga concern ngadto sa atong mga government offices,
be it man national atong mga local government units, ato sad pwede ninyo himuon para ato sang ipaabot ang maong mga concern. So, with that, dili gyud ta mamahimong judgmental aning panahon na mga kaigsuonan. Kay naman goy uban mo punay weakness kanato nga makareklamo na ngani diretso dayog social media. Facebook dayon, wala pa ngani maka-explain ang side sa gobyerno, wa na tudahan na og pakadaot. So, as much as possible, we will have to avoid it. Dinhi sa atong programa, atong tagaan og patas og kanang ingnon ta fair nga treatment. On the parts of government, we will invite any public officials. Kung naa sila mga programa, pwede sad nato nga himuon kining atong katingog program nga maupoy venue sad nila nga ipasamwak o ipaabot sa atong mga kaigsunan kung unsay ilang mga programa. Kay para pod ma-aware ang atong mga atuan na muyo sa kabukiran, ang atong mga kablas ng mga kaigsunan, ma-aware kung unsay mga programa karon sa gobyerno. Kay sayod ko tungod sa atong kabisi sa atong mga kaigsunan nga tuwa in taon sa bukid na muyo, wala na sila kahibaw kung unsay dagan karon sa mga activities sa atong gobyerno, kung unsay mga programa para sa ilaha. So dapat kini importante mga kaigsunan nga makaabot kini sa atong tuan na muyo sa kabukiran. So again, mao nay purpose ani nga programa. So atong usbon nga kung natin mga programa atong mga local government units, I know nga ang atong mga local government units executives na ay mga programa sa ilang tagsa-tagsa ka mga munisipyo o lungsod. So pwede nato ipaabot nato diri para masayod sila. Labi na gyud karon ang atong mga leaders karon nga mga visionary. So nana sila mga aside from social media, nana sila mga activities nga pwede nato paambitan sa atong mga kaigsunan. So mao nay atong importante. We will have to empower our people through information. Kanang impormasyon nga dili one-sided, dili dayon ta mohusga o sayop sa usa ka public officials. Tagaan nato og higayon nga sila maka-explain kung unsay mga reklamo sa katawhan. So we will have to empower our people. Kay sakto sad ni nga time tungod sa atong amigo kay last Friday o Saturday dito kita ang atong benchmarking isip estudyante sa doctorate course din sa BIPSO. Nag-benchmark kami dito sa Visayas State University. Nakaistorya na mo ang ilang presidente. O niya after sa VSU dito kita nakinginabi sa local chief executive sa Ormoc, ang atong mayura, ang maanyag nga mayura din sa Region 8, si Mayor Gomez, Lucy Torres Gomez. So dito nakita nato mga kaigsunan kung unsa ang kini pwede ni nato ma-adapt sa atong probinsya o mismo sa atong kabarangayan o atong lungsod sa munisipyo. Ang iyang kind of leadership, ang management nindot kayo. Kay ingon pa niya, we will have to invest on people. Imagine na ang iyang concern ang mga tao. Dili lamang ang empleyado, kundi mismo ang katawhan diha sa Ormoc. So mo po niyang style as a leader and as a manager. So the same is true with our program. We will have to empower our people. Labi na gyud itong mga kablas ng mga tao through information. So nindot ni nga mga inunta mga best practices sa atong mga local chief executive. Kay you know, Ormoc is a develop kayo ang Ormoc, unya mas nindot ang ilang leadership dito. Imagine na sila gitawag og feedback mechanism. So sa ilang department
kung naay reklamo ang katawhan, pwede ka mo fill up sa ilang reklamo, mo fill up ka sa ilang form kung sa imong reklamo, kung wala entertain na nga itong mga kaigsunan nga mga kablas, musuwat ka dito, then ihatag sa ilang mga empleyado. So aksyonan na yun kung kinsay kuwang ba ang serbisyo nga gipatuman, labi na gyud mga frontliner nga mga offices like DSWD, engineering, environmental department. So na sila gitawag dito sa Ormoc sa ilang City Hall og feedback mechanism. So nindot ni usa ni nga pamaagi leadership style ni Mayor Gomez aron ma-address ang mga problema sa atong mga kaigsuonan. So atong mahinumduman mga kaigsuonan nga dili tanan natong mga katawhan din sa barangay mismo nga ni sa barangay sa atong lungsod labi na gyud ang probinsya, dili tanan natong mga kaigsuonan makalugsong aron la pag-sulti sa ilang mga problema. So mao nay concern karon sa atong mga leaders how to do about it. Kay normally kung ato lang mga empleyado pasultion sa atong mga local chief executive, of course mga positive nga mga areas, pero di ay daghan og mga ingnon ta mga lapses, kinahanglan og improvement. So walay laing maka-criticize ani maka-observe kundi ang atong mga kliyente dinha sa atong tagsa-tagsa ka mga local government units. And nabati nako nga ang atong batanon nga governor, which is a good I admire ning admire ko sa initiative sa atong batanon nga governor, si Governor Gerard Espina, tungod kay nag-put up siya mga satellite offices. Murag nakabati ko, it's either in Kaibiran, then naiplano sila sa Maripipi, which is good. Mao na yung mga leaders nga nagtanaw yun sa atong mga kaigsuonan. You can just imagine kung naay problema ang atong mga tuas Kaibiran, tuas Sikan District nga layo-layo, good dinis Nabal og sa Almeria kay murag duol-duol pa. Pero ang atong mga kaigsuonan nga naay gusto mo avail sa mga services, mga problema nga gikinahanglan og atensyon sa atong governor, at least dili na mo nga sa Capitol. Like for example, kanang mangayo in town og assistance, mga burial assistance, mga medical assistance, mga medisina, mangayog medisina, mga services sa DSWD. So murag layo ra kayo kung tuwa sila sa Kaibiran, mga rila o Nabal aron la mapadangat ang maong mga concern. So good, nakauna-una ang atong batanon nga governor na mag-put up og mga satellite offices din sa tibuok probinsya sa Biliran. So at least ang atong mga kaigsuonan nga naay problema pwede na direkta sa atong satellite office. Og nagingon pa gani si governor nga pwede siya mag-office dito og pila ka adlaw para la ma-entertain ang atong mga igsoon, which is nindot nga pamaagi, leadership style usab na niya as a manager and as a governor of the province of Biliran. So I hope usab ang atong mga local chief executive nga naa sa atong lungsod atong giingganyar nga we should not only limit ourselves in the four walls and four corners of our offices. Kay daghan in town atong mga kaigsuonan nga tagsa rin taon makakitag mga public officials. In fact, atong gi-encourage gyud. Atong gi-encourage nga kinahanglan atong mga public officials mo bisita gayud og mga barangay. Bisan na la og mo opisina kausa sa usa ka semana sa usa ka aron malibot niya ang tanang barangay. So, tuwa ang mayor, ang vice mayor, ang mga sangunayang bayan, or even, ang importante ani, ang mga department heads. At least tuwa dito sa barangay. Kay para,
direkta na ang mga tao nga mapadangat ang ilang mga problema. So usanin nato ka mga suggestions dinhi sa atong programa, sa katingog program nga atong i-encourage usab nga the same manner sa atong governor nga nag-encourage, naghimo siya og mga satellite offices para maka-opisina siya nya mga tao dili na malangan pangaripa sa naval. So ingana gihapon ang purpose actually. Dili lang ta mag puyo sa atong opisina, kundili mo extend ta sa atong mga kaigsunan. Atong dadon ang gobyerno ngadto sa atong mga kaigsunan. Kay para kung unsay mga problema, ikaw mismo personal ang maka-feel o mabati nimo ang mga tingog sa atong tua sa mga kabaranggayan. Kay kung naagog ka dinha sa atong opisina lang, ang tendency manggod ana moabot ang impormasyon nga pwede kuwang, pwede pud sobra. Usahay man gyud dagsaray magkuwang, sobra gyud. So, mao ni ang atong tuyo nga atong mga suggestions kung mahimo tabangan ni nato atong tabangan kining atong programa himuon na nato nga magkatabang tag unsay mga maayong suggestions, unsay mga maayong best practices as a leader and as a manager sa local government units. Kay kinsa pa may magtinabangay, di ba? Anyway, kanang eleksyon kausara na kadlaw, so biyaan na nato pagkahuman. Let's unite. Kinahanglan na ay unity kay sayang ang mga programa sa gobyerno, sayang ang atong mga pangandoy kung walay unity. So, in order to embrace this principle in unity, so atong i-embrace usab ang atong mga kaigsunan. Dili na ta maglantaw kung kinsa na sila, kinsay gisuportaran, atong lantawon nga ang kaugmaon, of course, ang kaugmaon sa atong mga kaigsunan. Kay kung magsigitag dumot, ang tendency manggod ana, dili ka makauna-huna og mga programa nga para sa atong mga kaigsunan in general. Di gyud ka makahuna-huna kay moingon ka na kay mga plano, ingon nga ayaw na kay wala na makasuporta nato. So mao na tendency sa mga leaders nga kanunay nagtan-aw kung diin dapita ang atong mga kaigsunan sa miaging mga piniliay. So I hope humanaman ang tanan, so makakita na ta og pagbag-o after election. Naka-assume na last June 30 ang atong mga bag-ong nga napili. So biyaan na nato ang politika. Atong hangyo, biyaan na natong politika, then we have to think what is best for our people. So, anyway, nagpapili ka sa usa ka posisyon, na presidente ka magmaunsa, tungod kay naglantaw ka sa kugmaon sa imong mga constituents. Ayaw sila biyae. Kay ningdaog ka na, so we have to think. Kung nagtuo ka nga dili nimo kaya ang mga plano o mga programa, pwede na to i-invite ang ubang mga kaigsunan din sa atong lungsod o sa atong probinsya nga makatabang. I-corroborate na to ang atong mga efforts. Para, anyway, ang atong purpose, ma-opposition man ang mga administration, ang atong purpose is to serve. So, atong corroborative effort, kinahanglan ang atong approach sa development is multi-sectoral. Ayaw pag-ingon nga, mas bisan pagka-doktor ka pas philosophy, kung doctor of management, kung unsa pay mong doktor din ha, kung wala gyud ka magtan-aw sa imong mga kaigsunan nga nagtuo ka nga ikaw mas maayog mga importante nga mga hunahuna, dili gyud ka mo succeed sa imong mga plano. Kinahanglan nga i-consider nimo ang atong mga tuag yun mismo sa ubos atong mga kablas.
Kinahanglan kung naatay matap nga mga maayong mga ideas, pwede na to as a leader. Multi-sectoral approach. Kung bahalag, kung kinsa to'y mas maayong huna-huna, din ato ning tigumon tanan. Mag-usa ta, ma-opposition man kag sa administration, mag-usa ta, then what is best for our municipality. Mo nay nindot nga leader, mo nay nindot nga manager. Dili magtan-aw para sa sunod eleksyon. Ayaw na taan ang mga kinaraan. Atong tan-awon una mismo ang kahimtang sa atong mga kaigsunan. So, I hope balik ko na to nga mo ni purpose sa atong programa mga kaigsunan, katingog program. Alas 5 kutob alas 5:30 sa hapon kada Lunes, Miyerkules ug Biyernes. So anhin nato mabati ang mga importanteng impormasyon ug of course ato sad i-entertain ang atong mga concerns sa atong mga concerned citizens. Kay mao man ni purpose. So dili nato mapalambo ang relasyon sa tao ug sa gobyerno kung walay impormasyon, kung walay maayong communication sa duha, ang tao, ang mga tao ug ang gobyerno. So hapit na ang 30 minutes na manggoy gihatag sa ato. Magpasalamat lang ta nga atong i-remind ang atong mga suking tigpaminaw dinhi sa atong radio station sa pag-tune in kada Lunes, Miyerkules o Biyernes alas 5 kutob alas 5:30 sa kapunon. And I hope pwede ang inyong mga concern, pwede ninyo i-messenger sa ako. Anyway, ang akong pangalan, and we will make it very confidential. Ayaw ka hadlok. Kamila ang mo inform sa atong kung concern nimo sa atong mga agency, mga local government units. Ayaw ka hadlok. We will not divulge your name. Amo lang ipadangat ning adto, then we will also hear concerned officials. Atong paminawon usab kung unsay ilang kuan. Then ato ning ipadayag usab ang side sa atong mga public officials o asa man dapita. So again, dili ta judgmental kay kasagaran gud ana kung wala pa ka makabati sa pikas nga side, masayop ka pag desisyon. Moingon kadayon nga mao gid ang mga tawhana, daan pa na sa una, mga maot yun ang mga batasan, sayop ang ilang pamagi. No. We should not do that. Kinahanglan, maminaw ta silang side, then we will study. We will taga na tog time ang atong mga concerned agency mag-explain. If possible, atong i-invite sila din sa atong radio program para mismo ikaw makabati kung unsay mong mga concern. Okay? So, wala na tayo oras mga kaigsunan. Daghang salamat. O again, maayong hapon kanatong tanan. Aniya na ang